Okay, dito po tayo sa part 11 po ng ating pong Illustrator. So, dito po tayo sa Shape Builder. Paano po gamitin itong Shape Builder? So, example, lagay po tayo ng shapes here. Dalawang shapes. So, para gumana po ito, kailangan meron tayong overlapping shape na dalawa or isang shapes and line na pwedeng mahati po yung isang shapes. Like example, maglagay tayo ng illustration. Yan. This is overlapping shapes. Pwede mong may apply po yan. Another thing is, we have a shape here and then meron tayong line na nakaganyan. Kailangan yung line na yon ay pwede niyang i-divide. Yan. May intersecting po siya sa isang shapes ng dalawa. Ayan. Hindi pwedeng isa lang, hindi pwedeng ganito kasi hindi po yan mag-work. So, kailangan laging nag-overlap yan. So, any, no? It's either curve line. Yan. Ganyan parake. Meaning, meron siyang china-chunk na part ng isang shapes. Alright. So, we will apply that one. So, select natin yung dalawang shapes po natin na nag-overlap. Click po natin yung Shape Builder tool. Then, as you can see here, may makikitang plus. So, ang purpose nito, kung naka-plus sign yan, then tinapat mo siya dito, magha-highlighten po siya. So, dalawang bilog po ito na nag-overlap. Pag ganitong ginawa, pag click mo lang yan, pag i-apply pala natin, make sure na meron tayong fill. May activated fill po dito. So, pili tayo ng fill. Sample. Ayan. Yan. Pagka-click natin siya dito, mapapalitan ng kulay. At the same time, itong part na to is na-separate na. Yun. So, ganun yung purpose niya. Another thing is, yan ko. Another thing, kapag naka-shape builder ka, yan, and then click mo dito and then dinrag mo papunta doon, hindi mo binibitawan yung click. Yun. Yung part na nag-overlap silang dalawa, mag-join yun. And then the same time, ito na po yung mangyayari sa kabilang circle. So, ganun din. So, pwede mo silang i-unite each other, basta drag mo lang ng ganun. Ayan, so pwede mong i-unite sila. Another thing is, pwede mong gamitin ito pang less din po ng isang part. Example, hold out mo yung plus na sign, magiging minus po yan. So pagka-click mo dyan, mamaminus po yan. Ito po yung maiiwan. Ganon din po. Pag click mo dito, mamaminus din po yan. Ganon din po pag alt, click, drag mo, ganon din, mamaminus din po yung part. Ganon din po dito sa part na ito. Since this is line and then shapes. Select mo rin silang tatlo, is either dalawa or tatlo na related sila each other, yun. Pwede mong gawin din po yun. Example, plus, yun. Basta, walang siwang dyan, yun. Pwede pong maghiwalay na po yan. Yan, ganun lang siya po kadali. Then, the same time, ganun din dito, plus, or pwede mong maiwalay yung tatlo ngayon. Yan. Kasama po dito yung live fade. Yung live fade naman, pag i-apply mo yung live fade, pili ka muna ng color mo. Make sure na select mo muna yung object mo and then live fade tayo. Yan. Pwede bang mag-arrow key para makapili ka ng kulay. Magpapalitan mo ng kulay, like example yan, red. Pag gusto mo siyang palitan, click ka uli doon ng another color. Magpapalit na ngayon yun. Click mo lang yan. Yan. Then, palitan mo yung kulay, arrow key. Yan. Arrow key uli. Yan. So, ganun lang siya gamitin. Ayan. So, another thing, meron tayo ditong, yun ay manual. Yan. Dito po naman, meron tayong magagamit po dito sa may part na to na dalawang overlapping shape uli yung gagamitin natin. Yan. Dalawang overlapping shapes. Change ko lang ng color itong part na to. Select ko po ito and then punta tayo, lalabas natin yung pathfinder. Dito po yung pathfinder yun. Si pathfinder, pag wala siya, hanapin mo sa window. So, dito pwede natin unite. Yan. Unite na siya. Pwede minus front. Hando ko lang sa kalan. Pwedeng minus front. Yan. Pwede nyo pong i-troll po ito. Magagamit nyo po ito sa design. Sa mga activity natin ay magagamit po natin sila. Check ko lang po kung ilang time na po yung naubos po natin. Nasa 4 minutes pa lang naman. Okay. So, dito ulit tayo. Punta tayo dito sa part na ito ng ito. Paano gamitin si perspective grid. Si perspective grid.
For example, kung magpa-perspective ka o kaya maglalagay ka ng design dito, ayan, pwede nyo pong gamitin to. So, itong part na to, pagka-click mo dito, ibig sabihin dito ka magtatrabaho. Dito ka maglalagay daw ng design. For example, kaklik mo dyan, and then magdo-drawing ka ng shapes mo, any shapes, yan. Pupunta dyan yung design. Yan, pag ganyan din talaga, naka-perspective. Dito, pag kunwari, like example, gumamit tayo ng perspective, pwede mo ma-modify itong mga to. Yan, pwede nyo pong i-troll yan. Babawasan po yung size ng tiles. Same time, yung height po ng perspective, pwede rin. Then you control also this one. You can move this one. Yan. You can also move this one. Yan. You can also move this one. Pwede mo pang i-move yan. Well, depende sa perspective na gusto nyo. Yan. So, ganun din. Pagka-click mo po dito, then maglalagay ka uli ng design. Yan. Any graphics. Paano naman pag meron kang text na ilalagay? Type muna tayo ng text dito. Yan. Lagay natin perspective. Ayan. Perspective. And then, scale up natin. Pagka-scale up natin, punta tayo ng dito po tayo. So, since dito yung naka-highlights, dito natin siya ilalagay. So, dito sa may perspective, hold click lang po natin. Kikita po natin perspective selection tool. So, gamit ang perspective selection tool, click po natin, ida-drag po natin siya dito. Yun. So, yung design po natin ay nandyan na po. Pwede na po natin scale up. Hold shift para hindi siya ma-deform. Ayan. Para mawala po yung perspective grid, click lang natin Ctrl-Shift-I. Ctrl-Shift-I uli natin, magre-reveal po uli siya. So, ganun lang siya. Okay? By this time, ay hindi ko pa ikakat. Meron pang 4 minutes bago mag 10 minutes. Ito naman, paano natin po gamitin po ito, yung mesh tool. Yung mesh tool naman, like example, gumawa tayo ng rectangle dito, pang background natin siya. Pag gumagawa tayo ng background, make sure na gagawa rin po tayo ng shape na occupied po yung lahat ng artboard. So, let's see, we have a color here. Let's change the color of this one into dark blue. Yan. And then, pag ginamit natin ito, click po natin siya dito, magkakaroon dyan yung chunk line. Yan. So, yung point na to, gamit ang direct selection tool, select po natin yan, mapapalitan po natin yung color. Just double click this one, yung fill, and then pwede natin palitan ng color. So, since blue po yung dominant color natin, dapat sa shades pa rin tayo ng blue kukuha para magkaroon ng tinatawag na maganda po yung color, natin, transition. Yan. Then, okay. Yan. Ganyan yung pangyayari. So, ibig sabihin, yan, pwede po natin pang background yan. Mapapansin nyo po, nagagamit po natin sa pang background na design. Pwede rin po, mag-add po tayo ng another mesh po dyan. Yan. Ginagamit din po ito. Like for example, palitan po natin yung color po ito. Double click, just double click this one. Then, pili tayo ng other colors. Yan. Ginagamit nila ito sa pang-abstract color of the design. Yan. Click lang po natin to. Hello. Click lang natin ito. And then, yan. We can also tweak this part. Drag lang po natin siya. Yan. Drag lang po natin yan. Yan po yung kalalabasan niya. Magkakaroon po tayo ng abstract design. Yan. Click po natin siya. Ito yung kalalabasan niya, abstract. Depende sa paglalaro mo, pwede mo pang laruin yan. Okay, by this time, ikakat ko na muna yung tutorial na to kasi malaki na po yung natin. So, okay, cut ko muna.